Eto mga ka-RSP, kung tayo po ay mag-aalaga ng hayop, maaaring aso man o pusa, may kaakibat po itong responsibilidad. Tunay ngang dapat ituring natin itong bilang isang tunay nating anak. Tama ka dyan, Gab. Kahit ako man ay may mga alagang aso, pati si Aljo. Kaya naman ngayong umaga ay may special tayong bisita magtuturo sa atin ng basics sa pag-aalaga ng aso. Yan. Please welcome Pablo, ang bibong-bibong Golden Retriever at ang ating Philippine Dog Whisperer na si Ginoong Lester Zapanta. Good morning, Sir Lester, good morning. Good morning. And ito ay si Pablo, ang aking alagang chocolate Labrador. Okay. Hi, Medyo may Pablo. pagkabibo pero nakahiga na siya ngayon. Ayun sir, bilang isang dog behavior expert, ano nga ba ang karaniwang inilalapit ng mga clients sa inyo? Normally, ang nilalapit sa akin yung mga nuisance na barking, yung mga madaming unwanted behavior na aso, yung nangangagat, yung mga matitindi, yung pati may-ari o kaya yung sino mang bisita, kakagatin, tapos nagde-destroy ng furniture, all those things. Lahat ng unwanted behavior sa aso, yun yung kadalasang nilalapit sa akin. But, ang hindi alam ng mga dog owners ay sila yung reason kung bakit nagkakaroon ng misbehavior yung mga aso. So, Right. I am more of a dog behavior expert, but I train mostly people, dog owners talaga. Kasi okay. kapag yung aso, kagaya ni Pablo, naglalaro, kapag yung aso nilapit sa akin, iniba ko yung environment, iba na yung ugali niya agad. Right. Pero pag bumalik sa kanila, ganun pa rin. So you need to train the dog owners how to handle their dogs. Ganon yun. So para mas mapadali lahat. Right. Pero for sure, Sir Lester, no, may mga kababayan tayo ngayon na gustong malaman paano ba talaga magte-train ng isang aso? Yung mga timpong simpleng sit, tsaka yung paano po ba, sir? Pwede yung niyo mga Basically kasi, yung mga dogs meron silang motivation. It can be social contact, play, or food. Kadalasan food motivated. Halimbawa, si Pablo, ito. Kaya nakikita mo na matalino si Pablo kasi food, play, and socially motivated siya. So, meron akong treats dito to start with. Hawakan ko lang. Ayan, nakatayo si Pablo. Pero, the moment tinaas ko yan, umuupo na siya. So, after niyang umupo, doon ko siya i-reward. But if you would see my action, it's more of the hand gesture rather than the voice or say, telling the dog to sit. But eventually, pwede kong gawin yun na ganito. Sasabayan ko ng sit, then doon mai-imprint sa utak ng aso, sit means this movement. Sit means ilapat ko yung butt ko dun sa sahig. And then I can go down. Come here. Down. There you go. Up, up. Good. I can ask the dog to shake. The other one. And then I can do multiple behaviors using the treats. And then eventually, i-win out ko na. Pero ito, isa sa matinding, medyo mahirap. Kasi pag nilapit mo yung pagkain dun sa aso, gusto niya nang kunin. But the impulse control should be there. Don't move. Ayun. So kailangan meron silang impulse control. Right. Hindi mo tinatanggal yung pagiging aso nila, but gusto mo, hindi porket nakakita silang pusa, hahabulin nila. Nakakita sila ng tao, tatalunan nila o kaya tatahulan nila. Ganun dapat. So usually sir, sa tricks, ini-incentivize natin yung dogs. Yes, it's more of a reward-based Right. training. Okay? So, gusto mo na kapag sumunod siya, meron siyang ine-expect na magandang mararamdaman based on sa reward na binigay mo. But hindi pwedeng laging food lang, kasi kung ang aso, hindi naman food motivated, mas motivated siya ng bola, then gamitin mo yung bola. You don't use yung hindi niya motivation kasi Right. hindi susunod yung aso. Pero sir, ito, as the Pinoy Dog Whisperer, ano po ang maipapayo nyo sa ating mga ka-RSP na nanonood ngayon na nagbabalak ding mag-alaga ng hayop? Paano po ba maging isang responsible pet owner ang isang tao, Sir Lester? First things first, you need to check your lifestyle. Okay, Right. kailangan alamin mo ngayon kung, okay, bagay ba sa akin na magkaroon ng aso? Ngayon, the moment na nakapili ka ng aso, you can adopt, you can rescue, you can buy, you research kung ano man yung breed ng aso na bibilhin mo. Just to make sure na kaya mong punan yung pangangailangan nila. Kasi ang problema, minsan gusto natin bumili ng Doberman.
Gusto natin bumili ng German Shepherd, ng mga working dogs, tapos iiwan mo lang sa bahay. Kung iiwan mo rin lang sa bahay yun, siguro wala pang isang buwan, board na yun, ubusin na yung bahay mo, di ba? And then, hindi lang yun. Kailangan, meron ka rin allotted money. Financially, kailangan, kasi meron silang pangangailangan na vet, meron silang pangangailangan na food, tapos, kailangan meron kang time. Pinaka-importante yung time para sa aso. Lalo na ngayon, kaya madaming nagpapasalamat after nung nagka-COVID, yung mga aso tuwang-tuwa. Mas nakasama nila, yung mga dog owners nila, mas nabigyan sila ng panahon. Right. Alright, muli po ay nakapanayam natin si Sir Lester Zabanta, isang dog behavior expert at trainer na sikat din bilang Pinoy Dog Whisperer. Mabuhay po kayo, sir, and Happy New Year! Happy New Year sa inyong lahat. Happy New Year.